Magandang umaga po. Sorry po. Okay. Okay, before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life to abiding church until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming buhay Kristiyano na manatili sa church magpahanggang ngayon. And by the grace of God, this time we are gathered together in the name of the Lord. At sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa oras na ito, kami po ay nagkatipon sa pangalan ng Panginoon. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at gabayan sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and wisdom through the Word of God. Magkaroon nawa kami ng higit na kapangyarihan at ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendants. Pakiusap, ipahintulot mo po ang lahat ng iyong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras nito, magmula sa simula hanggang sa matapos, nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, 2 Timothy chapter 2. Buksan po natin sa ating mga Biblia, ikalawang Timoteo, chapter 2. 2 Timothy chapter 2, 26. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 26. Chapter 2, 26. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At sila'y matauhan at makawala sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. We are continue learning 2 Timothy. Tayo po'y magpapatuloy sa pag-aaral ng ikalawang Timoteo. So today, let's think about 2 Timothy chapter 2, 26. At ngayon, pag-isipan po natin yung ikalawang Timoteo chapter 2, verse 26. Bitang ng Diablo, by bitang ng Diablo, tama? Bitang ng Diablo. So today, let's think about the snare of the devil. Ngayon, pag-isipan po natin yung bitag ng dyablo. We know, right? What's the ano ang trabaho ni Satanas? Ano ang trabaho ni Satanas? Yeah. He has two kind very main work. His work. Meron po siyang dalawang pangunahing ginagawa po trabaho sa mundong ito. At first, he hinders the works of salvation. Una, hinahadlangan niya po yung gawain ng kaligtasan. But even he hinder, right, by works of God, many people get the salvation. Ngunit kahit na kanyang hadlangan ito sa pamamagitan ng gawa ng Diyos, maraming tao pa rin po ang naliligtas. Then he cannot take away the salvation of save the people. At kung gayon, hindi po maaalis yung kaligtasan ng mga tao. But he can hinder our Christian life. Kung gayon, magagawa niya pong hadlangan yung ating pamumuhay Kristiyano. That's the main works of Satan, right? Yan po yung pangunahing mga gawa o trabaho ni Satanas. That's why to hinder salvation and Christian life, he put many snare. Kaya upang hadlangan po yung kaligtasan po at yung pamumuhay Kristiyano, naglagay po siya ng napakaraming mga bitag. He developed many kind of snare. At siya po'y nag-develop ng napakaraming uri ng mga bitag. And he put snare to many places. At naglagay po siya ng napakaraming mga bitag sa maraming lugar. That's why we need to understand Satan is the one who always put the snare to us. Kaya kailangan nating maintindihan, si Satanas po yung palaging bumubuo ng bitag sa atin. So we need to know who Satan is.
Kaya kailangan nating makilala kung sino ba talaga si Satanas. We have to know what Satan does. At kailangan nating malaman kung ano po yung ginagawa ni Satanas. Then we can overcome the snare of Satan. Kung gayon, mapagtatagumpayan natin yung mga bitag ni Satanas. 2 Corinthians chapter 2, Sa ikalawang Korinto po, chapter 2, verse 11. chapter 2, verse 11. 2 Corinthians chapter 2, 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Yeah. We are not ignorant of his devices. Sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. His devices is his snare, right? Yung kanyang mga balak po, ito po yung kanyang mga bitag. When we know what's the snare of Satan, we will not be deceived by Satan. Kung alam po natin kung ano yung mga bitag ni Satanas, hindi po tayo madadaya ni Satanas. So today we need to understand what's the snare of Satan. Kaya ngayong araw, kailangan nating maintindihan kung ano po yung mga bitag ni Satanas. At first, we have to know who Satan is. Una, kailangan nating malaman, sino po ba si Jesus? Si Satanas. The representative characteristics of Satan is that he is a complete liar. Yung kinatawan ng katangian ni Satanas, siya po ay isang ganap na sinungaling. Revelation chapter 12. Apokalipsis chapter 12. Revelation 12. Verse 9. Sa 12 verse 9. Revelation 12 verse 9. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapong kasama niya. Satan has many kind of names. Si Satanas po, mayroon siyang maraming uri ng pangalan. Tama po ba? Another name of Satan is the devil. Yung isa po sa pangalan ni Satanas ay Diablo. And also great dragon. At malaking dragon. And also the serpent of old. At ang matandang ahas. Anyway, the Satan, right, who deceives the whole world. Gayunpaman, si Satanas ang mandaraya sa buong sanlibutan. What do you think? Deceiving the whole world, easy or difficult? Deceiving the whole world, is it easy or difficult? Sa tingin niyo po ba ang pandaraya sa mundong ito, madali o mahirap? Sa sanlibutan po. Even, not easy, right? We deceive one person, right? Kahit na hindi madali po, pero dinadaya natin ibang tao po. But Satan is the one who can deceive the whole world. Pero si Satanas po, siya po yung mandaraya sa buong sanlibutan. Whole world now, right? The population almost 8 billion. Di ba po ngayon po yung populasyon ng buong mundo, 8 bilyon. Can you deceive 8 billion people? Madadaya niyo po ba yung 8 bilyon na mga tao? Mahirap, right? But Satan can deceive the whole world, right? Pero kayang dayain po ni Satanas yung buong sanlibutan. It's possible. Opo, posible po iyon. If you know what happened this world, maybe you can understand Satan really can deceive the whole world. Kung nalalaman niyo po kung paano yung nangyayari sa mundong ito, dito malalaman niyo po na dinadaya ni Satanas yung buong sanlibutan. How is it possible? Paano po yun nangyayari? John chapter 8. Sa Juan po, chapter 8. John chapter 8, verse 44. Juan chapter 8, verse 44. John chapter 8, verse 44.
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. It explains where the characteristics of Satan. Pinapaliwanag dito mong mabuti yung katangian ni Satanas. He does not stand in the truth. Verse 44. He does not stand in the truth Siya, because there is no truth in him. siya po'y hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. No truth in him, right? Walang katotohanan po sa kanya. So when he speaks he speaks from his own resources. Kapag siya po'y nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas. We know, right? God is love. At alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Love, that's why love comes from God, right? Kaya yung pag-ibig po ay mula sa Diyos. As God is a lover itself, Satan is a lie itself. Gaya ng Diyos na pag-ibig, si Satanas po ay sinungaling. Whatever Satan say, does, all the thing is a complete lie. Kaya po lahat ng mga ginagawa at sinasabi ni Satanas, lahat po ito ay kasinungalingan. When the lie started, Kailan po ba nagsimula yung kasinungalingan? it started in the Garden of Eden, right? Nagsimula ito sa halaman ng Eden, tama That's ba? why he deceived Adam and Eve, right? Kaya nga po, dinaya niya po si Adan at Eva. That's why, because they are deceived by Satan, right? They committed a sin. Dahil sila ay nadaya ni Satanas, kaya sila po ay nakagawa ng kasalanan. Since he started to deceive people in the Garden of Eden, he continued deceived all the people. Magmula nung dayain niya po sila Adan at Eva sa halaman ng Eden, nagsimula niya din pong dayain ang lahat ng mga tao. You know, some people try to deceive the other, right? Alam niyo po, di ba? Yung ibang mga tao, sinusubukan din nilang dayain yung ibang tao. But you know, when they try to deceive the other, not one time, and deceive many times, deceiving technique is developed, right? Alam niyo po, kapag susubukan ng isang taong dayain ng ibang tao, kapag ito po ay tuloy-tuloy na, yung kanyang uri ng pandaraya po ay... Tama po ba? Naintindihan? When deceive first time, it's not good technique, deceiving technique, right? Sa pandaraya niya sa una, hindi po yun mabuting teknik. But some people, they also always deceive the other, right? Pero yung mga tao, palagi silang dinadaya. That's why the technique is very developed, right? Kaya yung kanyang kakayahan po sa pandaraya, magiging madadelo. We don't recognize he deceived or not. Kaya hindi niya po malalaman na siya ay nadaya na o hindi. Our time, right, there are many, heard about scam. Sa ating panahon po, napakaraming mga scam. Sometimes scam the text, email, right? Minsan yung scam, tinetext ka o in-email. Calling, right? O kaya tinatawagan. Their technique is a very good technique to deceive Yung kanilang people, mga right? teknik po ay napakabuti sa pandaraya. But Satan technique, how about Satan's technique to deceive people? Pero paano naman po yung teknik ni Satanas sa pandaraya sa mga tao? He has developed technique of lie for 6,000 years. Bumuo siya ng pandaraya po sa mga tao po sa loob ng For 6,000 years. Sa loob ng 600 taon. Very long, right? Napakahaba po nito. He has deceived the people for 6,000 years. Dinaya niya po yung mga tao sa loob ng 600 taon. Yeah, that's why he can deceive the whole world. It's possible. Kaya posible po na magagawa niyang dayain ang buong sanlibutan. Actually, just one example, right? The Catholic, right? Many people in the world believe in Catholic, right? Isa po sa mga halimbawa yung Katoliko po. Di ba maraming mga tao po yung
naniniwala sa Katoliko? Why they follow Catholic, believe in Catholic? Bakit sila sumasampalataya at sumusunod sa Katoliko? Yeah, they are deceived, right? Dahil sila po yung They nadadaya. think they are right, they are okay, right? At sa tingin nila, sila po yung tama. Behind of a Catholic, there is a works of Satan. At sa likod ng Katoliko po, merong pagkilos ni Satanas. So don't forget, Satan is a lie. Kaya huwag niyo pong kalimutan na si Satanas ay sinungaling. That's why he can deceive even save the Christian. Kaya magagawa niya rin pong dayain maging ang mga ligtas na Kristiyano. To deceive people, Satan can disguise himself. Well, Kaya para dayain po yung mga tao, si Satanas po, siya po yung nagkukunwari. you know, disguise, Alam niyo po yung nagpapanggap. change the shape, right? Binabago niya yung kanyang anyo. If Satan appear with like the horn, Kung si Satanas po magpapakita ng may sungay, Satan comes to you with the horn. si Satanas ay lalapit sa iyo na may sungay. Nobody will be deceived, right? Walang taong madadaya. Tama po ba? Tama ba? That's why he disguised himself. Kaya siya po yung nagpapanggap. How does he disguise him? Paano po siya nagpapanggap? 2 Corinthians chapter 11. Ikalawang Korinto, chapter 11. 2 Corinthians chapter 11, verse 14 and 15. Ikalawang Korinto, chapter 11, verse 14 hanggang 15. 14 and 15. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi nakapagtataka, sapagat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katuwiran, ang kanyang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Right? Verse 14, Satan himself transformed himself into an angel of light. Maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Satan appeared himself with an angel of light. Si Satanas po, nagpapakita siya, nagpapanggap na anghel ng liwanag. He appeared to us with a very beautiful shape. Nagpapakita po siya sa atin sa napakagandang anyo. That's why verse 15 also, he's a minister, also transformed themselves into ministers of righteousness. Ang kanyang mga ministro naman ay magpapanggap na mga ministro ng katuwiran. Halimbawa, right? The Catholic, right? Meron Pope. Halimbawa sa Katoliko po, yung may papa sila. Most of people in the world, they love the Pope, right? Karamihan sa mga tao sa mundong ito, mahal nila yung papa. Pope always smile, Yung papa, lagi nakangiti, right? Looks very kind. na para bang napakabuti, Looks very generous. napakabait, He do many righteous acts. at para bang marami siyang ginagawang katuwiran. Tama? Yeah. Angel of light. Anghel ng liwanag. We know what happened during 7-year tribulation. At alam po natin kung ano yung mangyayari sa panahon ng 7 taong kapigatian. At that time, Antichrist sit on the temple of God. At nalalaman natin na sa panahon ngayon yung Antikristo uupo sa templo ng Diyos. And he says, I am God. At sasabihin niya po, ako ang Diyos. Believe me. Maniwala kayo sa akin. Tama? 2 Thessalonians chapter 2. Ikalawang Tesalonica, chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2, verse 4. Chapter 2, verse 4. 2 Thessalonians chapter 2, verse 4. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na ipinahahayag ang kanyang sarili na Diyos. He sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. He is God, right? Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. But the problem, many people will believe in, right? Pero ang problema, maraming tao yung maniniwala sa kanya. How is it possible? Paano po yun mangyayari? Because he deceived all the people. Dahil dadayain niya po ang lahat ng mga tao. This world will meet the big problem. Yung mundong ito haharap sa malaking problema. But suddenly he comes out.
Pero bigla na lang lilitaw po siya. And he suddenly solved all the problems. At bigla na niya nang lulutasin ng lahat ng mga problema. Then all the people follow him. At ang lahat ng mga tao susunod sa kanya. Even he can show some sign and wonder. At maaaring magpakita po siya ng mga himala. That's why people believe in him. Kaya yung mga tao maniniwala sa kanya. Because all the people in the world, they are deceived by Satan. Dahil lahat ng mga tao sa mundong ito ay dinaya ni Satanas. It will happen someday, right? Mangyayari po yan balang araw. Of course, as a saved Christian, we will not enter there, right? Pero bilang ligtas na Kristiyano, hindi na po tayo papasok doon. Jesus will bring us first, right? Kukunin muna tayo ni Satanas. Don't Mission ni worry. Jesus. Don't worry, right? Kaya huwag po kayong mag-alala. Yeah. But we have to know what's the purpose of deceiving. Pero kailangan nating malaman ano po yung layunin ng pandaraya. As we learn, he deceived the people to hinder salvation. Gaya ng ating nalalaman, dinadaya niya po yung mga tao para hadlangan yung kaligtasan. 2 Corinthians chapter 4, Ikalawang Korinto, chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4, 3 and 4. Chapter 4, verse 3 hanggang 4. Okay, chapter 4, verse 3 and 4. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalakbangan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Verse 3 says, right? If our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Sinasabi, at kahit ang aming ebanghelyo ay natataklubangan pa, ito ay may talukbong labang sa mga napapahamak. The gospel is veiled to the people who are not saved, right? Yung ebanghelyo po ay natatakluban sa mga taong hindi ligtas. By works of Satan, right? Dahil sa gawa ni Satanas. Verse 4, whose mind the God of this age has blinded. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip. Yeah. Lest the light of the gospel should shine on them. Upang wag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo. God wants to shine the gospel to the people, right? Nais ng Diyos na paliwanagin ang liwanag ng ebanghelyo sa mga tao. But Satan blind. Pero binulag ito ni Satanas. How does Satan blind the gospel? Paano po binulag ni Satanas yung ebanghelyo? Satan made many kind of other gospel. Si Satanas po, gumawa siya ng maraming uri ng ibang ebanghelyo. When we believe in the gospel, right, we can be saved. Kapag tayo po'y sumampalataya sa ebanghelyo, di ba, maliligtas po tayo. The gospel good news, right? Yung ebanghelyo po, ito yung mabuting balita. The good news is the eternal redemption of Jesus, right? Yung mabuting balita, yung wala hanggang katubusan ni Jesus. So Satan made many other kind of other gospel. Pero si Satanas po, gumawa siya ng maraming uri ng ibang ebanghelyo. Matthew 13. Mateo po, chapter 13. Matthew 13. 38. So verse 38. 13, 38 and 39. Verse 38 hanggang 39 po. 38 and 39. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bukid ay ang sanlibutan, ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian, subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang dyablo. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga manggagapas ay ang mga anghel. It's the parable of a sower, right? Ito po yung talinghaga po ng mga asik. There is a good seed, right? Meron pong mabuting binhi. But enemy put scattered the tares. Ngunit yung kaaway po, nagasik po siya ng mga damo. 12:39 said the enemy who stole them is the devil, right? Ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang dyablo. So
yeah, of course, there is a true gospel in the Bible, right? Sapagkat meron pong tunay na ebanghelyo sa Biblia. But Satan made many kind of other gospel, Pero si Satanas gumawa siya ng maraming uri ng ibang ebanghelyo. but it looks so similar. Pero para bang magkatulad ito? That's why most of people don't know what's the true gospel, right? Kaya karamihan sa mga tao hindi nila nalalaman kung ano po yung tunay na ebanghelyo. They are very confused. At sila po yung talagang nalilito. So in this right, there are many kind of religion. Kaya sa mundong ito, napakaraming uri ng relihiyon. Even in the Christianity, there are many denominations. Maging sa Kristyanismo, napakaraming denominasyon. Right? They say, we are right. We are right. Sinasabi nila, kami yung tama. They also preach the word of God, right? Ipinapangaral din nila yung salita ng Diyos. They Di ba po? also teach Jesus Christ. Itinuturo din nila yung si Yesu Kristo. They also teach the redemption of Jesus. Tinuturo din nila yung katubusan ni Jesus. Looks similar, right? Na para bang magkatulad. But the end, the most important is different. Pero yung pinakamahalaga po ay iba. That's why people cannot discern well. Kaya yung mga tao hindi nila ito nakikilalang mabuti. That's why they are blinded. Kaya po sila ay nabulag. Yeah, it's a complete works of Satan. At yan po ay ganap na gawa ni Satanas. But among many other gospel, we can have a true gospel, right? Pero sa maraming ibang ebanghelyo, nagkaroon po tayo ng tunay na ebanghelyo. It's a real grace of God, right? At yung tunay na biyaya ng Diyos. When we have a true gospel, we can discern what's the other gospel. Kapag meron na tayong tunay na ebanghelyo, makikilala natin kung ano po yung ibang ebanghelyo. We will not be deceived by Satan, right? At hindi na tayo madadaya ni Satanas. But still, many people are deceived by Satan. Pero marami pa rin pong mga tao yung nadadaya ni Satanas. That's the reason why we have to preach to the people through gospel. Kaya yan po yung dahilan kung bakit natin kailangang ipangaral yung tunay na ebanghelyo sa mga tao. Yeah. Satan deceived the people by using other gospel. Dinadaya ni Satanas yung ibang mga tao sa pamamagitan ng ibang ebanghelyo. Even Satan deceived the people through the lying wonder. Maging si Satanas, dinadaya niya po yung mga tao sa pamamagitan ng mga himala. 2 Thessalonians chapter 2. Ikalawang Tesalonica, chapter 2. Chapter 2, 9 and 10. 9 and 10. Chapter 2 po, verse 9 hanggang 10. 2 Thessalonians chapter 2, 9 and 10. And 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ng katotohanan upang sila'y maligtas. The coming of the lawless one is according to the working of Satan. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas. It's the power, sign, and lying wonder. Yan po yung mga tanda at mapanlinlang na kababalaghan. You have to know, Satan also has a power. Right? Kailangan yung malaman ni Satanas din po ay may That's why kapangyarihan. even he can show the wonder. Kaya magagawa niya din pong magpakita ng mga himala. I'm not sure you saw some denomination. What they are doing. Di ko po alam kung nakita nyo na po sa ibang denominasyon kung ano yung kanilang ginagawa. The leader, right, has a great power, right? Yung pinuno nila mayroong matinding kapangyarihan. That's why sometimes, right? Oh, 10 people. Oh, have you ever seen? Nakita nyo na po ba yung ganun? Give a power. They lay down, right? Tapos tutumba po. Yeah, the leader push it, the air, right? Yung Then magtutulak ng hangin. many people fell down, right? Tapos maraming tao po yung matutumba. It can happen. Nangyayari po ito. It's works of Satan. Yan po yung gawa ni Satanas. Even, right, many people experience healing. At maging maraming mga tao po nararanasan nila yung gumaling. Even healing can be done by works of Satan. Maging yung paggaling po, ito ay ginagawa din ni Satanas. But, it's the important thing, lying wonder. Pero ang mahalaga dito po, mapanlinlang na kababalaghan. Satan show many wonder, the purpose to deceive the people. Si Satanas nagpakita siya ng maraming kababalaghan
ang layunin para dayain ng mga tao. That's why the people who experience the lying wonder of Satan, they are very difficult to be saved. Kaya yung mga taong nakaranas po ng mapaninang na kapapalagan ni Satanas, napakahirap nilang maligtas. Some people are healed, great disease, right? Mayroong mga taong gumaling sa matinding sakit. Oh, God healed me. O, pinagaling ako ng Diyos. It's the evidence I'm saved. Yan yung katibayan nila na sila daw ay That's why naligtas. to them, even though we preach the gospel, they don't want to listen. Kaya para sa kanila, kahit ipangaral natin yung ebanghelyo, hindi sila nakikinig. I experienced great miracle. Naranasan ko na yung matinding himala. It testifies I'm already saved. At nagpapatunay ito na ako ay ligtas. They don't want to listen to the gospel. At ayaw po nilang pakinggan yung They are ebanghelyo. very difficult to be saved. Sila ay napakahirap maligtas. Because they are deceived by lying wonder of Satan. Dahil sila po ay nadaya ng mapaninang nakababalagan ni Satanas. So we have to discern where lying wonder of Satan. Kaya kailangan nating makilalang mabuti yung mga mapaninlang nakababalagan ni Sometimes Satanas. God show us the wonder also. Minsan nagpapakita din ng Diyos sa atin ng mga But kababalagan. God shows the wonder to get the salvation, Pero ang Diyos nagpapakita siya sa atin ng kababalagan upang magkaroon ng kaligtasan. to deliver the gospel. Sometimes show the wonder. Upang maibahagi ang ebanghelyo, minsan ang Diyos nagpapakita ng It's kababalagan. works of God. Yan po yung gawa ng Diyos. But Satan is a completely different, right? Pero si Satanas ay ganap na iba. And Satan used the false prophet or false teacher to deceive people. At si Satanas gumagamit siya ng mga huwad na propeta at mga huwad na nagtuturo upang dayain yung mga tao. Gawa chapter 13. Gawa chapter 13. Gawa chapter 13. Verse 6. Gawa chapter 13. Verse 6 hanggang 10. Chapter 13 po, verse 6 hanggang 10. Verse 13 verse 6 hanggang 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang kanilang mapuntahan na ang buong pulo hanggang sa Paphos, nakatagpo sila ng isang salamangkero, isang bulaang propetang Hudyo, ng pangalan ay Bar-Jesus. Kasama siya ng prokonsul na si Sergio Paulo na isang lalaking matalino. Kanyang ipinatawag sina Bernabe at Saulo at nais na mapakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit si Elimas na salamangkero, sapagkat iyon ang kahulugan ng kanyang pangalan, ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ilayo sa pananampalataya ang prokonsul. Subalit si Saulo, na tinatawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa kanya ng mabuti. At sinabi niya, "Ikaw na anak ng dyablo at kaaway ng lahat ng katuwiran, punong-puno ng lahat ng pandaraya at panlilinlang, hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matutuwid na daan ng Panginoon?" When Apostle Paul preached the gospel, right, there was a false prophet. Nung ipinangaral ni Apostol Pablo yung ebanghelyo, meron pong bulaang propeta. Verse 6 said, right, he's a sorcerer a false prophet. Sinasabi dito isang salamangkerong bulaang propeta. Our time also there are sorcerer, right? Sa ating panahon, meron din pong mga salamangkero. They had also like the false prophet, false teacher. Sila din po yung mga parang mga bulaang propeta, bulaang mga guro. They are servant of Satan. Sila po yung mga alipin ni Satanas. So the proconsul Sergio Paulus had a chance to be saved because he met the apostle. Kaya si prokonsul na si Sergio Paulo, nagkaroon siya ng pagkakataong maligtas dahil nakatagpo niya po si Pablo. But the sorcerer, false prophet, Elimas, hindered. Pero yung silamangkerong bulaang propeta na si Elimas, sinadlangan niya po ito. Verse 8, right? Elimas the sorcerer, seeking to turn the proconsul away from the faith. Kaya si Elimas na salamangkero ay humadlang sa kanila na pinagsikapang ilayo sa pananampalatayang prokonsul. So Satan used many false prophet teacher to hinder the gospel. Kaya si Satanas po gumamit siya ng maraming mga bulaang propeta at mga guro para hadlangan ng ebanghelyo. You have to know our time also. There are many false teacher, false prophet. Kaya kailangan nating malaman na sa ating panahon, napakarami din po mga bulaang propeta at mga guro. They are deceiving many people, right? Dinadaya nila yung maraming mga tao.
So we have to discern well, discern. Kaya kailangan po natin itong malamang mabuti. Even Satan, takes away the word of God from the people who are not saved. Alam niyo po, maging Satanas, inaalis niya po yung salita ng Diyos sa mga taong hindi ligtas upang hindi sila maligtas. Luke chapter 8. Sa Lucas po, chapter 8. Luke chapter 8. Lucas chapter 8. 11 and 12. 11 and 12. Sa verse 11 hanggang 12. Luke chapter 8, 11 and 12. 11 and 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang dyablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. It's also parable of the sower, right? Ito po yung talinghaga ng mga hasik. Yeah, the seed is the word of God. Yung binhi po, ito yung salita ng Diyos. But the seed was sowed in the wayside. Ngunit yung binhi po ay nayasik sa tabi ng daan. Wayside is very hard, right? Yung tabi ng daan, ito po yung napakatigas. It's a very stubborn heart. Yan po yung matigas na puso. So when the people who has a stubborn heart, they listen to the word of God, the word of God cannot enter to them, right? Kaya kapag ang mga taong may matigas na puso, kapag nakinig sila ng salita ng Diyos, hindi po papasok yung salita ng Diyos sa kanila. Then what happened? Pagkatapos ano po yung mangyayari? Verse 12, the devil comes and takes away the word out of their heart. Pagkatapos ay dumating ang dyablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso. Lest they should believe and be saved. Upang hindi sila sumampalataya at maligtas. So, it really happened, right? Our time. At talagang nangyayari po ito sa ating panahon. Whenever we have the Bible seminar, many people are invited. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng Bible seminar, maraming tao po yung mga They iniimbitahan. listen to the Bible seminar. Nakikinig sila ng Bible seminar. But their heart attitude is different, right? Pero yung kanilang puso at pag-ugali ay iba. Some people, they really incline their ear to the word of God. May mga tao talagang ikinikiling nila yung kanilang tainga sa That's salita why ng they Diyos. accept the gospel in their heart, right? Kaya tinanggap nila yung ebanghelyo sa kanilang So puso. they can be saved, right? Kaya nga sila po inaligtas. But some people, very stubborn. Pero yung ibang mga tao, napakatigas nila. The word of God cannot enter to them, right? Yung salita ng Diyos ay hindi pumasok sa kanila. Then Satan completely takes away the word of God from their heart. Pagkatapos, ganap na inagaw ni Satanas yung salita ng Diyos sa kanilang puso. That's why I experienced after the fifth session, I have a counseling. Kaya naranasan ko po kapag nagkaroon ako ng Bible seminar at fifth session, nagka-counseling ako. Then I asked to them what they learned. At tinatanong ko po sa kanila kung ano yung kanilang natutunan. Actually, the gospel is very simple, if we understand, right? It's a very simple and easy, right? Sa katunayan, ang ebanghelyo po, kung maintindihan natin, ito po ay napakadali at simple. But they say completely different answer, right? Pero yung kanilang sinasabi ay ganap na iba. It's completely different from what they learn in the Bible seminar. At yun ay ganap na iba mula sa kanilang natutunan sa Bible seminar. Even I emphasize many times, they don't remember anything. Kahit na binigyang diin ko na sa maraming beses, pero wala pa rin silang natatandaan. Nothing remain in their heart. Walang natira sa kanilang puso. It's works of Satan, right? Dahil yan po yung gawa ni Satanas. So, it's really important, right? We don't recognize where Satan is really alive. Sa katunayan, napakalaga po nito. Minsan hindi natin nakikilalang mabuti na si Satanas ay buhay. That's why Satan very freely tempts us. Kaya si Satanas, malaya niya tayong natutukso. We have to recognize Satan is alive. Kailangan po nating makilala na si Satanas ay sinungaling, buhay. Yes. That's why whenever we have the Bible seminar, there is works of Satan. Kaya sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng Bible seminar, meron pong pagkilos ni Satanas. Don't forget, always there is works of Satan. Huwag niyo pong kalimutan na palaging si Satanas po ay kumikilos. So anyway, Satan works to hinder the works of salvation. Si Satanas po ay kumikilos upang hadlangan po yung gawa ng kaligtasan. And second, Satan hinder the Christian life of saved people. At ikalawa, si Satanas ay
kumikilos upang hadlangan ang pamumuhay ng mga ligtas na Kristiyano. 2 Corinthians chapter 11. Ikalawang Korinto po, chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Ikalawang Korinto, chapter 11, verse 3. 11 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. The serpent deceived Eve by his craftiness. Kaya yung ahas, dinaya niya po si Eva sa magitan ng kanyang katusuhan. Satan used the serpent, right, to deceive Eve in the Garden of Eden. Ginamit ni Satanas yung ahas upang dayain si Eva sa halaman ng Eden. Very cunningly, he deceived Eve, right? Napakatuso niya pong dinaya yung babae si Not Eva. only Eve, but also Adam, he tempted it. Hindi niya lamang tinukso si Eva, maging si Adan. But they failed, right? Pero nabigo po sila, di ba po? So your mind may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ang inyong mga pag-isip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Your mind, it's the mind of a saved Christian. Ang inyong mga pag-iisip ay pag-iisip ng mga ligtas na Kristiyano. The heart of a saved Christian also can be corrupted Yung puso ng mga ligtas na Kristiyano ay maaaring mailigaw by works of Satan. sa magitan ng mga gawa ni Satanas. When you get to salvation, you have a pure heart before the Lord, right? Nung magkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon ka ng dalisay na puso sa harapan ng Diyos. Tama? Tama po You ba? have a sincere heart, Nagkaroon ka ng sinserong puso. but your sincere heart can be corrupted. Pero yung inyong sinserong puso, tapat na puso, maaaring mailigaw. Your heart can be dirty Ang inyong puso ay maaaring madumihan by works of Satan. sa magitan ng gawa ni Satanas. Yeah, Satan hinder our Christian life. Kaya hinahadlangan ni Satanas yung ating pamumuhay Kristiyano. If we look at 1 Peter chapter 5 verse 8, Satan is described as the roaring lion. Kung titingnan po natin sa ikalawang Pedro chapter 5, unang Pedro chapter 5 verse 8, Satanas po gumagala siya na umuungal. As a roaring lion, he is such whom he may devour. Gaya ng liyong umuungal, lumahanap siya ng kanyang malalapa. But 2 Corinthians 11:3, Satan can come to us like the serpent. Pero gaya ng sa ikalawang Korinto chapter 11 verse 3, si Satanas maaari siyang lumapit sa atin sa pamamagitan ng ahas. If Satan comes to us like a roaring lion, we can prepare ourselves, right? Kung si Satanas po ay lalapit sa atin gaya po ng isang liyong umuungal, maaari tayong maganda. Roaring lion make a sound. Dahil yung leon, gagawa siya ng tinig. But what about serpent? Pero paano po yung ahas? When serpent comes to you, make a sound. Kapag lumalapit siya yung ahas, mayroon bumang tunog. Without sound, very slowly come to you, right? Nang kahit walang tunog po, madali po siyang nakakalapit sa iyo. Huh? Have you ever seen the serpent? Ahas? Nakita na po ba kayo ng ahas? Yeah, doesn't make a sound, right? Come to you, right? Kaya wala siyang tunog na lumalapit sa iyo. Yeah. And then bite you, right? At bigla ka na lang tutuklawin. With the poison, right? Na mayroong kamandag. Satan is like that. Ganun po si Satanas. Serpent, like a serpent. Tulad ng isang ahas. So, actually sometimes serpent can be more dangerous than lion. Minsan po, yung ahas ay higit na mas mapanganib pa po kaysa sa leon. So Satan can deceive, even save the Christian, Kaya si Satanas magagawa niyang dayain, maging yung mga ligtas na Kristiyano. and make your heart far from the Lord. At gagawin niya yung puso mo na lumayo sa Panginoon. We have to near our Lord, right? Kailangan tayo maging malapit sa Panginoon. Our Tama ba? heart need to near to the Lord. Pero paano tayo makakalapit sa Panginoon? But Satan doesn't want it. Pero ayaw po ito ni Satanas. Satan envy we and God love each other. At si Satanas po ay naiinggit na ang Diyos at tayo po nag-iibigan. That's why Satan tried to divide our heart from the Lord. Kaya ginagawa ni Satanas natin yung ating puso mula sa Panginoon. He deceived even save the people. Kaya dinadaya niya po maging yung mga ligtas na Kristiyano. Satan does like this.
Revelation chapter 12, Ganito po yung ginagawa ni Satanas. Apocalypse chapter 12. chapter 12 verse 10. Chapter 12 po, verse 10. Revelation 12 verse 10. Okay. So, basahin po natin ng sabay-sabay. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo, sapagkat itinapon na ang tagapaparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Satan has another name. Si Satanas po meron pa siyang isang pangalan. That is the accursed. Siya po yung tagapagparatang. The accursed of our brethren who accursed them before our God. Ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagparatang sa kanila sa harapan ng Diyos. Sometimes we fail our Christian life, in our Christian life. Minsan po nabibigo tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Sometimes we have a mistake. Minsan nagkakamali po tayo. Sometimes we commit sin. Minsan nakakagawa tayo ng kasalanan. Right? Because we are still very weak. Dahil Right? tayo po'y napakahina pa rin. Tama po ba? Then Satan become a curser. Pagkatapos paparatangan tayo ni Satanas. He accuses us. Paparatangan niya po tayo. Satan say, how can you commit this kind of sin if you are real children of God? Sasabihin ni Satanas, paano mo magagawa yung ganitong uri ng kasalanan kung ikaw yung tunay na anak ng Diyos? Are you really saved Christian? Talaga bang isa kang tunay na ligtas na Kristiyano? Dirty sinner like you, does not deserve to come to church. Yung maruming makasalanang katulad mo ay hindi nararapat pumunta sa church. You'd better don't come to church. Mas mabuting wag ka na lang pumunta sa church. You are nothing. You are nothing. Ikaw ay wala. You are just a miserable one. Isa ka lang miserableng tao. Satan accuses us. Kaya paparatangan tayo ni Satanas. Then, maybe we also blame ourselves, right? At marahil sisisihin din natin yung ating sarili. Tama mo ba? Right? It's right. Oo, tama I'm yun. nothing. I'm miserable one. Talagang isa akong miserable. If I really say, how can I commit this kind of sin? Kung talagang ligtas ako, paano ko nagawa yung ganitong uri ng kasalanan? It's better I don't go to church. Kaya mas mabuti na lang na wag ako magpunta sa church. We can be very discouraged, right? At maring tayo ay lubos na madismaya. Satan discourages you. Kaya ikaw ay dinidismaya ni Satanas. It's works of Satan. Yan po yung gawa ni Satanas. If you are discouraged, it's difficult to live a Christian life, right? Kung ikaw ay nadismaya, napakahirap kong ipagpatuloy yung iyong buhay Kristiyano. Satan, works to the Judas Iscariot. Alam niyo po, si Satanas, kumilos siya sa pamamagitan ni Judas Iscariote. He tempted Judas Iscariot by using his greedy mind. Tinukso niyo po si Judas Iscariote sa pamamagitan ng kanyang pusong That's kasakiman. why Judas Iscariot sold Jesus, right? Kaya pinagbili ni Judas Iscariote si Jesus. Of course, it's a great sin. Siyempre, malaking kasalanan po yun. After that, Satan continued tempted him. Pero pagkatapos nun, patuloy siyang tinukso ni Satanas. Even Judas Iscariot sold Jesus, he still had a chance to be saved, right? Kahit na ipinagbili na ni Judas Iscariote si Jesus, may pagkakataon pa po siyang If maligtas. he really repent, believe in Jesus, he could be saved. Dahil kung talagang siya ay magsisisi at siya ay maaaring maligtas sumampalataya kay Jesus. So what happened to him? Pero ano po yung nangyari sa He kanya? committed suicide Siya ay nagpakamatay. because Satan accursed him. Dahil pinaratangan siya ni Satanas. You are the disciple of Jesus. Ikaw yung nararapat sa pagkamatay How ni can you Jesus. sold Jesus? Paano mo magagawang ipagbili You si better Jesus? die. Mas mabuting mamatay ka na. Satan stirred up his heart. Kaya hinimok ni Satanas yung kanyang puso. That's why he failed, right? He Kaya committed nga po siya ay suicide, right? nagpakamatay. Satan make you commit a sin. Ginawa ni Satanas na ikaw ay makagawa ng kasalanan. After then, he accuses you. Pagkatapos yun, paparatangan ka niya. Then you will be discouraged, right? At ikaw po ay panghihinaan. Then you can be completely stumble in your Christian life. At ikaw ay ganap na matitwisod sa iyong buhay Kristiyano. Don't forget, it's a works of Satan. Huwag niyo pong kalimutan, ito yung gawa ni Satanas. Satan also use the worldly thing to stumble Christian.
Si Satanas po, gumagamit din siya ng mga makamundong bagay upang dayain, isurin yung mga ligtas na Kristiyano. Satan made many kind of a snare in this world. Si Satanas, gumawa siya ng maraming mga bitag sa mundong ito. That is 1 John chapter 2. Yan po yung 1 John chapter 2, unang 1, chapter 2, verse 15 and 16. verse 15 hanggang 16. 15 and 16. Okay, 15 and 16. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan niyang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yeah. Verse 15, right? Do not love the world or the things in the world. Verse 15, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan niyang mga bagay sa sanlibutan. Because Satan put many snare in this world and in the things in the world. Sapagkat si Satanas ay naglagay ng maraming mga bitag at maraming mga bagay mula sa sanlibutan. That is the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Yan po yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata at pagmamataas sa buhay. Satan used these three things to tempt Eve in the Garden of Eden, right? Ginamit ni Satanas yung tatlong bagay na ito upang dayain si Eva doon sa halamanan. Even he tempted Jesus Christ by using these three things, right? Maging si Jesus po ay kanyang dinaya sa magitan po ng tatlong bagay na ito. Yeah, he still used these three things to stumble us. At ginagamit niya pa rin po yung tatlong bagay na ito upang tayo ay tisurin. Because he knows very well how effective these three things to stumble Christian. Dahil alam niya kung paano po nagiging epektibo yung pandarayang ito sa mga tao. That's why many Christians are stumble because of these three things. Kaya maraming mga Kristiyano po yung natitisod po dahil sa tatlong bagay na ito. The lust of the flesh. Yung pagnanasa ng laman. The lust of the eyes. Ang pagnanasa ng mga The mata. pride of life. Right? Ang pagmamataas sa buhay. Many Christians are stumble. Maraming Kristiyano ang natitisod. So, let's we will learn the one person who couldn't abide in church until the end. Kaya, nung nakarang linggo na pag-aralan natin, yung isang tao po na hindi nakapagpanatili sa church hanggang wakas. Do you remember who couldn't abide in church until the end? Naalala niyo po ba kung sino po yung taong hindi na natili sa church hanggang wakas? Already forgot? Nakalimutan niyo na po. Sino? Sino po? Demas. Si Demas po. Right? Demas. What's the reason he couldn't abide in the church until the end? Ano po yung dahilan kung bakit hindi siya nanatili sa church hanggang wakas? Okay, 2 Timothy chapter 4. Ikalawang Timoteo, chapter 4. Buksan. Chapter 4, verse 10. Chapter 4, verse 10. Chapter 4, verse 10. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Thessalonica. Si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Demas, right, went to Thessalonica. Si Demas po ay nagtungo sa Thessalonica. He forsake a passport. Right? Iniwan niya po si Apostol Pablo. It means he couldn't abide in church until the end. Ibig sabihin, hindi siya nanatili sa church hanggang sa wakas. So reason, having loved this present world. Ang dahilan, umibig sa sanlibutan ito. Yeah. Satan used the worldly thing to tempt him, right? Opo, ginamit ni Satanas yung makamundong bagay upang siya ay tisurin. Yeah. He was caught by snare of Satan, right? Siya ay nadaya po ng mga bitag ni Satanas. If we are caught by snare of Satan, we can also return to this world again. Kung tayo po ay nahuli ng mga bitag ni Satanas, hindi na tayo muling makakabalik po. Yeah. Especially our time, right? Satan uses mass media to tempt us. Sa lahat sa panahon natin ngayon, ginagamit ni Satanas yung mass media upang tayo ay tuksuin. TV, right? TV. Watching TV, right? Yung panonood sa TV, movie, yung mga pelikula, music, music, right? mga awitin po, di ba? Yeah, most of the mass music behind
you know, there is a works of Satan. Alam niyo po, karamihan sa mga awitin po, sa likod po niyan, merong pong pagkilos ni Satanas. Many kind of a game Napakaraming uri ng mga laro, and SNS, internet, at sa internet. right? Yeah, all these kind of thing takes our heart from the Lord, right? Ang lahat ng mga bagay nito, inilalayo yung ating puso mula sa Panginoon. Yeah, Satan works. Opo, si Satanas ay kumikilos. And then, you know, Satan hinders our gathering. At alam niyo po, hinahadlangan ni Satanas yung ating pagtitipon. 1 Thessalonians chapter 2. Unang Tesalonica, chapter 2. Chapter 2, verse 18. Chapter 2, verse 18. Chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2, 18. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat nais naming pumunta sa inyo, lalo na akong si Pablo, na paulit-ulit na nais makabalik, ngunit hinadlangan kami ni Satanas. Pastor wanted to meet the brothers and sisters in Thessalonica. Si Apostol Pablo nais niya pong makita po yung mga kapatid sa Thessalonica. But what happened? Pero ano po yung nangyari? But Satan hindered us, right? Pero hinadlangan kami ni Satanas. Satan always hinder our gathering. Laging hinadlangan ni Satanas yung ating pagtitipon. That's why last time during pandemic we experienced, right? Kaya di ba sa nakarang pandemya po, naranasan natin. We couldn't have a gathering, right? Hindi tayo nakapagtipon. Behind the pandemic also, there is works of Satan. Sa likod ng pandemya po, merong pagkilos ni Satanas. Satan doesn't want we continue the gathering. Ayaw ni Satanas na tayo magpatuloy sa pagtitipon. So, whenever we have the gathering, you try to come to church, Satan will hinder you not to come to church. Kaya sa tuwing tayo po ay merong pagtitipon, kapag sinusubukan mong pumunta sa church, hadlangan ka ni Satanas na huwag kang pumunta. Last Sunday, I mentioned, right? Nung nakarang linggo, nabanggit ko po ito, di Last ba? Sunday we experienced great heavy rain, right? Nakarang linggo, naranasan natin yung matinding pag-ulan. So God allowed the situation. Kaya pinaintulot ng Diyos yung ganong But sitwasyon. God's side, God test our heart. Pero sa ganong sitwasyon, sa panig ng Diyos, sinusubok yung ating puso. Whether we really love the Lord, Kung talaga bang iniibig natin ang whether Panginoon, we really desire the word of God, kung talagang magnanais ba tayo sa salita ng God Diyos, tested our heart, right? sinubok ng Diyos yung ating That's why the puso. brethren who desire the word of God sincerely, they overcome the weather condition, right? Kaya yung mga kapatid na talagang nagnanais na makinig ng salita ng Diyos, napagtagumpayan nila yung malakas na ulan. For same situation, Satan's side, Satan tempts us. Pero sa parehong sitwasyon, sa panig ni Satanas, tinutokso niya tayo. Satan stir our heart. Kaya, Stirs up our heart. pupukawin ni Satanas yung ating puso. Oh, it's a heavy rain. Malakas ang ulan. So you will be wet. Mababasa ka lang. You will be dangerous. At magiging mapanganib. You better stay in the house. Mas mabuting manatili ka na lang sa bahay. Satan give this heart, right? Yung magbibigay si Satanas ng ganitong puso. Then you follow Satan. At susunod ka kay Satanas. It means you fail by temptation of Satan. Ibig sabihin, nabigo ka dahil sa mga tukso ni Satanas. Satan every time, every Sunday morning, will hinder you not to come to church. At si Satanas, palagi po ito kada tuwing linggo ng umaga, hadlangan kanyang huwag pumunta sa church. So Satan smile when we don't have a gathering. Kaya si Satanas po nakangiti siya kapag wala tayong pagtitipon. Don't make Satan smile. Huwag niyo pong pangitiin si Satanas. Make us, God can smile. Pangitiin po natin ang Diyos. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Okay. Yeah. So, and Satan, we need to also know, hinder works of God by dividing the heart of the brothers and sisters. At hinahadlangan po ni Satanas yung gawa ng Diyos sa pamagitan po nung hatiin niya po yung puso ng mga kapatid.
Because Satan knows very well, if our heart is not united, God cannot work through us. Dahil alam na alam ni Satanas na kapag yung ating mga puso ay hindi po nagkakaisa, hindi po kikilos ang Diyos. Satan knows very well, if our heart is divided, nobody can be saved through us. At alam na alam ni Satanas kapag yung ating mga puso ay hati, yung mahadlangan po yung kaligtasan. So, Corinthian church, they had a division in church, right? Kaya yung iglesia ng Corinto, meron silang pagkakahati-hati sa church. They made a group. Gumagawa sila ng mga grupo, Meron division. merong pagkakahati-hati. That's the reason why Apostle sent 1 Corinthians to them, the letter, right? 1 Corinthians. Kaya yan po yung dahilan kung bakit ipinadala sa kanila. Isinulat yung unang Korinto para 1 sa kanila. Corinthians emphasize, don't make any division in church. Binigyang diin ng unang Korinto, huwag kayong gumawa ng The pagkabahagi sa church. main topic of 1 Corinthians is don't make any division in church. Yung pinakalayunin po ng unang Korinto, huwag kayong magkabahagi. 1 Corinthians chapter 1. Unang Korinto chapter 1. Verse 10. Chapter 1 po, verse 10. 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. That's why Apostle Paul encouraged them, make no division. Kaya hinimok sila ni Apostol Pablo, huwag kayong magkababagi. And perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. At kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. But Satan tried to divide our heart. Pero si Satanas, sinusubukan niyang hatiin yung ating mga puso. How to divide our heart? Paano niya po hatiin yung ating mga puso? By using very small things. Sa pamamagitan ng maliit na bagay. That is our word, our speech. Yan po yung ating mga salita, So our pananalita. speech is a very small thing, right? Kayong ating pananalita, napakaliit na But bagay. sometimes our speech, our word can hurt the other, right? Pero minsan yung ating mga salita nakakasakit sa iba. When somebody is hurt, it make a division, right? Kapag may isang taong nasaktan, nagkakaroon po ng pagkababagi. The one who hurt and the one who are hurt, there is a division, right? Ang siyang nanakit at ang siyang nasaktan po, magkakababagi. Meron? Tama? We cannot see the word, right? Hindi natin nakikita po yung pader. But we feel there is a word, right? Pero ramdam natin na may pader. Tama? We cannot be united. Kaya hindi tayo magkakaisa. Yeah. Or our small act, O kaya yung ating mga maliliit na ginagawa, it can make a division, right? maaaring makagawa po yan ng pagkabahagi. But we have to keep in mind, whenever there is a division, behind of a division there is a works of Satan. Pero kailangan nating tandaan na sa tuwing may pagkabahagi, sa likod po ng pagkabahagi na ito, merong pagkilos ni Satanas. If you are divided from some brethren, you are deceiving by Satan. Kung ikaw po ay nailayo mula sa ibang mga kapatid, ibig sabihin, ikaw ay natuksunan ni Satanas. Because there is a works of Satan behind. Dahil meron pong pagkilos ni Satanas sa likuran nito. We shouldn't make any division in church. Kaya wag tayong gumawa ng pagkabahagi sa loob ng church. Yeah. Sometimes Satan, using the person who are the closest with me to stumble us. Minsan, alam niyo po, ginagamit ni Satanas yung pinakamalapit sa atin upang tayo po ay matisod. Adam was a stumble, right? Alam natin, si Adan po ay natisod. Why Adam was a stumble? Bakit po si Adan ay Of natisod? course, there was also Satan. Siyempre po mayroong pagkilos ni Satanas. But Satan used the Satan Pero sino po ba yung ginamit ni Satanas to stumble Adam? para tisurin si Adan? Satan used the evil, right? Ginamit ni Satanas si Eva To stumble Adam, right? upang dayain tisurin si Adan.
Adam and Eve, right? They are the closest one, right? Si Adan at Eva, sila po yung magkalapit. Sometimes Satan uses the closest one to stumble us, right? Kaya minsan ginagamit ni Satanas yung pinakamalapit sa atin upang tayo po isurin. So that's why we have to be careful. Kaya kailangan po nating maging maingat. Of course, it need as a brothers and sisters, we need to close each other. Siyempre, bilang mga magkakapatid, kailangan nating maging malapit sa isa't isa. But if we close too much, not spiritually, but physically, Satan would works. Pero kung tayo ay sobrang malapit, hindi sa espiritu, kundi sa physical, si Satanas po ay kikilos. Yeah. So, we in the church, we need to avoid make some group. Kaya sa loob ng church, kailangan nating umiwas po na gumawa ng isang grupo. Of course, we have a group. It's divided by officially divided group. We have, right? Siyempre, meron po tayong mga official na mga grupo. Yes, the fathers group, youth group, and each cell group, right? But except some this official group, if we make some special group, it can be sometimes dangerous. Kaya maliban po sa mga official group na ito, kung gagawa po tayo ng mga grupong iba po, ito po ay maaaring maging mapanganib. For example, we are same province, let's make a group. Halimbawa, tayo isang probinsya, magkakatulad, gawa tayo ng isang grupo. We are same school graduate, we make a group. Magkakapares tayo ng school, kaya tayo isang grupo. We have a same interest, we have to make a group. Kung meron tayong pare-parehong interest, kaya gumawa tayo ng isang grupo. Yeah. Sometimes it can go to not good way. Minsan maaaring humantong ito hindi sa mabuting paraan. And also it can make a division in church. At maaaring makagawa ito ng pagkabahagi sa loob ng church. Some people, you make one group. Pagpalagay natin, gumawa ka ng isang grupo. Yeah. But some other brethren want to enter the group. Pero yung ibang mga kapatid, guys nilang makasama doon sa grupong iyon. You don't accept. Pero hindi mo tinatanggap. It will be hurt the other, right? At masasaktan yung iba, tama po ba? We need to be careful making group. Kaya kailangan nating maging maingat sa paggawa ng grupo. When it is needed, officially we can make a group. Kung kailangan at official po, kailangan nating gumawa ng grupo. But we need to be careful making personal, some specific group. Pero kailangan nating maging maingat sa paggawa ng personal na grupo. Yeah. Anyway, Satan work, right? Every time Satan work to divide us. Gayunpaman, si Satanas ay palaging kumikilos upang tayo po'y hatiin. If so, how can we overcome the snare of Satan? Kung gayon, paano natin mapagtatagumpayan yung mga bitag ni Satanas? Ephesians chapter 4. Efeso po, chapter 4. Ephesians chapter 4, 27. Efeso chapter 4, verse 27. Ephesians chapter 4, 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. We shouldn't give any place to the devil, right? Huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Because devil always walk by entering some small place. Dahil sa Satanas, yung diablo palagi siyang kumikilos na sa magitan po ng mga pagkakataon. So it's resemble the characteristics of a serpent, right? Ito po ay katulad po ng katangian ng ahas. For example, right? There is the door. Halimbawa po, meron ditong pinto. But serpent can enter the door even it's closed. Pero alam nyo po, makakapasok pa rin yung ahas kahit nakasara yung pinto. It's a door. Ayan po yung... if meron some place. Kapag meron dyan yung puwang, if meron some place, right? Satan can enter. Kapag merong puwang dyan, makakapasok po yung ahas. Even though it's a very small door, can enter, right? Kahit yan po yung napakaliit na butas, makakapasok yan. Usually
the serpent shape, right? Kaka ito, right? Minsan ganyan po yung hugis ng ahas. Ahas, tama? Ahas, right? Usually head small, Minsan yung ulo maliit, body big, right? malaki yung katawan. But even though body big, if meron small hole, head enter, full body enter, right? Pero kahit na yan ay maliit, kapag nakapasok na yung ulo, makakapasok na yung buong katawan. It resembles the characteristics of Satan. At yan po'y lumalarawan sa katangian ni Satanas. If you have some place, small place, give it to the chance to Satan, it can easily work. Kung bibigyan nyo ng pagkakataon o ng puwang si Satanas po, siya po ay talagang kikilos. King David was a great king, right? Si Haring David po yung pinakadakilang hari. But he also stumbled one time, right? Pero isang beses, natisod din po siya, di ba? What's the reason? Ano po yung dahilan? All his the army general went to the battlefield. Lahat ng kanyang bungukbo po ay nagpunta sa digmaan. But at the time, the king also needed to follow them, go together. At sa panahon iyon, dapat nakasunod sa kanila yung hari. But because of laziness, he slept. Pero dahil sa katamaran, siya po ay natulog. He slept on the palace, right? Siya ay natulog doon sa palasyo. After he got up late afternoon, he saw one woman who bed. Right? At pagka bangon niya ng hapon po, nakita niya po yung isang babaeng naliligo. At that time, Satan catch the chance, right? At sa pagkakataon yun, kinuha ni Satanas yung pagkakataon. That's why he committed adultery, right? Kaya nakagawa siya ng pangangalo niya. Tama po ba? He was a stumble. Siya ay natisod. Because he gave the chance to the Satan, right? Dahil binigyan niya ng pagkakataon si Satanas. That's why we shouldn't give any chance to Satan. Kaya wag tayong magbibigay ng pagkakataon kay Satanas. Even we don't allow small sin. Maging yung maliit na kasalanan, huwag nating If we pahintulutan. allow small sin, it become bigger and bigger, right? Kapag papahintulutan natin yung maliit na kasalanan, ito po'y lalaki. Small sin will destroy your Christian life someday. At ang maliit na kasalanan po'y wawasak ng iyong buhay Kristiyano We balang shouldn't araw. give any chance to the Satan. Kaya huwag niyong bibigyan ng pagkakataon si Satanas. And then we have to against the Satan. At kailangan nating maging laban kay Satanas. James chapter 4. Santiago po, chapter 4. Chapter 4, verse 7. Chapter 4, verse 7. James chapter 4, 7. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at siya ay lalayo sa inyo. Resist the devil and he will flee from you, right? Labanan ninyo ang dyablo, at siya ay lalayo sa inyo. Yeah, it's really important. Ito po ay talagang napakahalaga. Satan is strong, right? Si Satanas po, napakalakas. Tama po ba? We learned today, right? He deceived all the people, right? Natutunan natin, dinadaya niya ang buong sanlibutan. But if we resist him, he run away. Subalit, kapag lalabanan natin siya, siya ay lalayo. Very easy to overcome Satan, right? Madaling mapagtagumpayan si Satanas. Tama ba? If we know what's the works of Satan, we can resist him. Kung alam natin kung ano yung mga gawa ni Satanas, magagawa natin siyang labanan. Or do you try to tempt me now? O susubukan mo ang tuksuhin ngayon, Go away. lumayas ka. Satan cannot do anything. Kung gayon, walang magagawang anuman si Satanas. Tama? Satan run away. At tatakbo si Satanas. 1 Peter chapter 5. Unang Pedro, chapter 5, Verse 9. sa verse 9. 1 Peter chapter 5 verse 9. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Resist him steadfast in the faith.
Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong So if we pananampalataya. stand in the faith, we can resist him, right? Kung tayo magiging matatag sa pananampalataya, magagawa natin siyang labanan. And he will run away. At siya po ay tatakbo papalayo. We have to know Satan can tempt you. Kaya kailangan nating malaman na kaya kang tuksuhin ni Satanas Satan can stir up your heart. at kayang pukawin ni Satanas ang iyong Satan puso can deceive you. at kayang dayain ka ni Satanas. But Satan cannot compel you to commit sin. Pero hindi magagawa ni Satanas na himukin ka sa pagkakasala. Cannot compel you to commit a sin. It means Satan cannot make you commit sin directly. At hindi, ibig sabihin, hindi ka himukin ni Satanas na gumawa ng direktang kasalanan. For example, Satan bring you. Halimbawa, hihilahin ka ni Satanas Commit sin. na gumawa ka ng kasalanan. Satan cannot do. Hindi po yan magagawa ni Satanas. Satan is not almighty. Si Satanas po hindi siya makapangyarihan. Naintindihan niyo po? But Satan just can tempt you. Pero kaya ka lang natuksuhin ni Satanas. Just deceive you. Yung dayain ka lang po. By deceiving you, make you commit sin, right? Kaya sa magitan ng pandaya, makagawa ng Or kasalanan. just stir up your heart. Kaya po, kanyang pupukawin ang iyong That's puso. why if you commit sin, it's you commit sin, right? Kaya kapag nakagawa ka ng kasalanan, ikaw yung nakagawa ng kasalanan. Don't blame Satan. Huwag mong sisihin si Satanas. It's you who want commit sin. Ikaw yung may kagustuhan gumawa ng kasalanan. Satan just tempt you. Tinukso ka lang ni Satanas. That's why if we resist Satan, he cannot do anything. Kaya kung lalabanan natin si Satanas, wala siyang magagawang anuman. Don't fear Satan. Huwag kayong matakot kay We are Satanas. children of God, right? Tayo yung mga anak ng Diyos. Don't fear. Huwag matakot. We can overcome Satan. Magagawa nating mapagtagumpayan si Satanas. The last one thing, we start late a little because of my only one. Yeah, we can overcome Satan. The most important by the word of God. At ang pinakamalagang bagay na magagawa nating madaig si Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah. 2 Corinthians chapter 6, Ikalawang Korinto chapter 6, verse 7. sa verse 7 po. 2 Corinthians chapter 6, verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Makatotohanang pananalita, kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga sandata ng katuwiran sa kanang kamay at sa kaliwa. If we look at Ephesians chapter 6:11, there is the whole armor of God. Kung titingnan po natin yung Efeso chapter 6 verse 11, meron pong buong kasuotang pandigma. Yeah. Among the whole armor of God, the important thing is the word of God. At sa buong kasuotang pandigma ng Diyos, yung pinakamalaga ay salita ng Diyos. It's that Ephesians chapter 6:17. It's the sword of the Spirit. At sinasabi sa Efeso chapter 6 verse 7, tabak ng Espiritu. Yeah. That's why, because the word of God is the truth. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Yeah, that's why 2 Corinthians chapter 6:7, right? The word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, we can overcome Satan. Kaya sa magitan ng mga katotohanan ng panalita, kapangyarihan ng Diyos, sa magitan ng mga sandata ng katuwiran, magagawa nating magapi si Satanas. We learn, right? Satan is a complete lie. At natutunan natin na ganap na sinungaling si Satanas. How can overcome lie? Paano natin mapagtatagumpayan yung kasinungalingan? Satan fear the most truth. Yung kinakatakutan ni Satanas ay katotohanan. For example, you try to deceive somebody. Halimbawa, subukan niyo pong mandaya ng isang tao. It's a lie. Kasinungalingan yan. What will you fear? Ano yung katatakutan mo? You will fear truth is revealed, right? Matatakot ka na mahayag yung katotohanan. Satan always try to deceive us, right? Kaya palagi tayong dinadaya ni Satanas. Lie, complete lie. Ang ganap na That's why if makasinungaling. truth come, he don't have any power, right? Kaya kapag
nahayag yung katotohanan, wala na siyang magiging kapangyarihan. But the Word of God is the truth, right? Pero ang salita ng Diyos ay katotohanan. That's why if we have the Word of God, the truth, Satan cannot do anything. Kaya kung meron tayong salita ng Diyos ang katotohanan, walang magagawang anuman si Satanas. That's the reason it's important. We have to listen to the Word of God. Kaya nga po napakahalaga na kailangan nating makinig ng salita ng Diyos. We learn the truth, the Word of God, right? Pinag-aaralan natin yung tunay na salita ng Diyos. Then you can overcome Satan. Kung gayon, magagapi natin si Satanas. So, yeah, we have to always recognize there is a works of Satan. Kaya kailangan natin palaging makilala na mayroong pong pagkilos ni Satanas. It always try to stumble your Christian life. Palaging hinaadlangan ni Satanas yung ating buhay So Kristiyano. we have to know what does Satan do. At kailangan nating malaman kung ano po yung mga ginagawa ni Satanas. We have to overcome Satan. At kailangan po nating madaig si Satanas. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mabagin at mapagpala. thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang Thank you pagkawasak. for guiding our Christian life to abide in church until now. Salamat po sa pagkapatnubay sa aming buhay Kristiyano na manatili sa church magpahanggang ngayon. Even though there was great works of Satan, by the grace of God, we can still abide in church. Kahit na mayroong malaking pagkilos ni Satanas, ngunit sa magitan ng Diyos, nagawa pa rin ng manatili sa church. You know, we learned today there are a lot of snare of Satan in this world. At nalalaman namin ngayong araw na napakaraming mga bitag ni Satanas sa sanlibutan ito. Let us overcome the works of Satan by holding on the truth, the Word of God. Nawa, magawa namin mapagtagumpayan yung mga bitag ni Satanas na pinangahawakan yung tunay na salita ng katotohanan. We only learn your mercy and gracious. Kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at We biyaya. pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.